Yo, yo, yo! Welcome back sa mga number one male podcast out sa Zoom! Sa buong mundo. What is podcast? Parang maduduwal ka pa rin, pre. Alakasan ko sana kasi hindi ko magat yung growling instincts ko eh. Hindi ko magat. Bago nag-start tong pag-shoot namin, pinapanood namin yung yung choreo ni Scott dun sa... Brotherhood. And all I need Do now when I want Sabi namin, back. gawin namin yung cover namin tatlo. Comment down below, pilitin yung ato si Sa daw, i-message ninyo. Ako ba talaga Ha? Pa talaga ginamit mo? Laban na laban ako, boy. Hindi masyadong mahirap patalon-talon. Hanap kami ng madali. Hirap patalon-talon Gusto mo yung ano ba yung step nung ano? Ano? Tut, tut, tut. Tut, 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 Huwag naman yun, putang Ang ina. gago naman yun. Ano ba step nun? Yeah. Step nun Yeah. Ito may mahirapan naman ako. Ito may mahirapan naman ako. Ano kaya, Basta wag yung no? Hawak mo, beat. Gago, ikiklip nila tayo niyan, pre. Ha? Ikiklip tayo niyan, tapos ilalagay tayo sa Naisip ko memes. nga, pre, ito, exclusive lang to sa mga subscriber natin na nanonood. Umpisahan natin, di ba? Kunyari, isang ganito, tapos parang nahuli tayo, parang, tapos tumigil tayo. Tumigil. Tapos caption natin, anong tawag dito? Mga alpha male na nahuli. Sumasayaw. Nahuling sumasayaw. Umpisahan na Nakakabawas ba siya ng aura? Pag Depende sa sayaw, pre. Ako, naniniwala ako, hindi. Pero Depende nag-cramping sa na sayaw. dati, di ba? Oo. Malakas Depende ka sa mag-cramping dati. sayaw. May video naman yata sa internet. Mga sinenda ko sa yung cramping. Yung ganun. Talaga sinendan mo siya? Sa GC, di ba? Di mo kasi pinanonood eh. Ay, hindi. Ano nga yun? Nakalimutan ko. Sabi niya, gago, mamatay na gumawa niyan. Yung Sabi niya, ayoko, pag-usapan yun. Yung umiiyak. Yung umiiyak kasi, pre. Naglalabas ng feelings. Oo, tapos Pinoy yun, di ba? ano tawag doon? May tawag doon eh. May tawag doon. Lyricism mata. Basta may pinagdadaanan siya siguro, tapos nilabas niya sa cramp. Gets ko naman, kasi doon naman talaga nabuo yung cramp eh. Ano ba tawag doon? Lyricist, di ba? Parang gano'n ba? Hindi. Ano siya, cramp pero... Lyrical, Lyrical. Oo. Lyrical. Oh, tapos may love song, parang ganun. Tapos kinakramp niya, umiiyak siya. Gawag. Ako sa akin, pre, yung sayaw, kung ang intention ay magpa-light ng mood ng grupo mo, family mo, pack mo, definitely yun ang purpose. Hindi yun kabawasan, no? Kasi nga, bilang leader, trabaho mo nga na, na buhayin, na bigyan ng energy yung grupo mo. So, kung yun yung intention dun sayaw, larga yun. Pero kung halimbawa, nasaktan ako ngayon isasayaw ko na lang to. Bakit? Pwede naman yun Pwede naman yun output mo, di ba? Okay. Pwede siya. Kasi naman mamaril ka ng school, di ba? Sa bagay, Tama. Okay siya. sa bagay kung halimbawa, Wala akong sinasaktan. halimbawa, first time mong ginawa yun, tumingin ka sa salamin, ay, sakit talaga. Sayaw ko, tapos natawa ka, no? Wala ka ng galit. Tanggal na yung bad trip Huwag mo. mo na lang i-post siguro. Oo, sa bagay. Lalo lang sasama loob niya. Siguro, malamang yun, lalo sumama loob nun. Kasi, pinagtawanan siya sa comment section. Kaya tama. Gets ko naman, kasi dancer din ako, pero you have also to understand, hindi lahat dancer. So, Tama, hindi talaga magigets yan. Ako na mga mic niya. Okay Yep. na. Sa isa daw, hinaralan sa army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ng hip-hop underground, social media icon. Ingatan yung mga pera nyo, kids. Salamat sa acrylic, ha. Josh on point, pare, sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, syempre dapat lagi tayo nag-i-improve. Makakatulong yung pabango natin sa iyo, pare. Available sa mga shops ko, Shopee, TikTok shop. Go ahead, check them out. Lalaki, babae, mag-sports kayo. Right? Mga anak ninyo, pag-sporty ninyo para hindi namamaril sa school. Gago. Pag sports naman siya, shooting sports. Inang. Asset sa social media accounts. 8, 8, 8, number 8 for short. Ako yan. Basta makakita ka ng 8, nakita mo na ako.
Ang swerte mo! Kilala mo na ako. Thank you. Thank you, guys. Yee. Grabe. Grabe, no? Oo, wala. Again, may make sense na naman tuloy. Ulitin ko lang kung bakit sa panahon ngayon parang online talaga no? Online school. Ang... Homeschool na talaga ang bata kailangan, ngayon, no? oo. Nakatakot. Teka. May sabihin ako regarding dyan, pero pumasok na sa utak ko eh. Tingnan mo, di ba ang Andy Supot, daily upload siya, di ba? Mm. Tapos kaka 1 year pa lang nito nung kailan. Nung summer? Like April 1 ata? Kasi parang nung mga panahon na yun, kung 1 year, dapat 365 videos. Mm. Di ba? Pero ang dami na nung video eh. 400 plus 400. Bakit ganun? Anong mga ibang video ang pinaglalagay doon? Minsan nakakamiss pa ng upload eh. 400? 400 plus na siya. Videos. April 1 ng pang 300 plus. Tama lang. Talaga. Dapat 365. Di ba? 1 year nga nung April eh. So mga 365 ganun? Nung April. If dagdag mo pa yung episode na nakarate natin ngayon ng 60. Kaya 4,000. So baka kasama yung mga shorts. May mga shorts din eh. Ay, oo, mga shorts. Oo, meron. And also, syempre, dagdag mo pa yung 2 months ngayon June, di ba? Okay. 60 video rin yun. Sa bagay, baka kasama yung shorts. Tapos parang may mga 50 shorts din ata ako dyan. About 30 shorts. So, dagdag mo rin yun. Grabe, no? Ito. Araw-araw upload. Tapos yung iba, 10 vlogs pa lang, sumusuko na. At support ilang 400. 400, no? Wala, hindi kasi pabor sa akin yung algorithm eh. Alo, Hindi pabor sa akin yung utang algorithm. inang reason yan. Gago ka. 10 upload, di talaga papabor sa'yo yung algorithm. Baka duraan ka lang ng algorithm. Nakasam... 10 upload, gusto mo kampihan kita? Duraan kaya kita. May utang na loob na sa kanya yung ano, no? Hindi, yung algorithm, pinapansin niya yung consistency. Isipin mo ang views daw parang per day, parang trillion ata per day ang Wow. views. Sa YouTube yun palang per day. Tapos sasalok ka lang doon ng konting libo lang, buhay ka na. I mean, kung makasalo ka lang doon ng 100k per upload, okay na. Palo ka na. Sa trillion na yun. Trillion views, 1 ang dami. trillion kay Mr. Beast. Ito mo videos niya, pre. Tangina, grabe millions. Grabe. Tapos alam mo, pare, tinry ko manood Nakapanood ka na ba ng video ni Mr. Beast? Oh, brain rot. Ang bibilis, pre. Ang bilis ng face. Oo, pre. Laging may nagka-cut, no? Oo, putang ina, parang gumaganon ako yung utak ko. Bakit sa tingin mo mabilis? In-adjust nila kung ano yung paano mag-consume mga bata ngayon. Kasi mga bata, di ba, short at yung attention span nila. Hindi na katulad natin na kaya nating manood ng 1 hour, 2 hours na video ng kahit di ka naglilipat sila. Hindi na eh. Kaya pagka lumagpas siguro yun, malamang napag-aralan nila yun, nakita nila sa mga bata na sa isang video, nagtatagal lang sila for 20 to 30 seconds, tapos lilipat na sila. Ganun. Kaya nung nakita ko yung editing style nung kay Mr. Beast, puta, 20 seconds, ibang sina naman. Ibang sina naman. Totoo. Parang, Tapos mamaya may nanalo na. ano siya, ang bilis ng information, pre. Kaya no wonder, mga bata parang sira ulo na rin eh. Sobrang nabe-brain rot na yung mga tao ngayon. Brain rot. Pero, tinan mo, no? At the end of the day, yung mga bagay-bagay babagsak pa rin sa interest mo. Kasi, ang mga uploads ni Mr. Beast, no doubt masasabi natin, interesting. Yeah. Interesting. Kaya nga nagkaroon ng gano'ng karaming views nun. Pero wala pa akong tinapos na video ni Mr. Beast. Wala pa akong tinapos na video niya. Nakikita ko lang siya sa mga clip. Okay, minsan binivisit ko yung YouTube niya para sa inspirasyon na makita na gano'n. Pero wala. Hindi ako yung market niya, no? Hindi talaga Bakit bata. pag si Mr. Beast hindi poverty porn? Bakit pag small YouTuber gumawa poverty porn ng labas? Ewan eh. Kaya pang pabaksakin kasi. Kasi Mr. Beast hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya yun, puta. Pero poverty porn ginagawa nun. Talaga. Oo, kasi ano bang ginagawa niya? Puro pagtulong, tapos bibidyoan niya yung mga tinulungan. Di ba yun ang concept ng poverty porn? Binibidyoan mo yung tao, tinutulungan mo, in-exploit mo rin. To earn money. Kasi may mga pinupuntahan siya sa Africa na bibigyan niya ng well, food, ganyan. Tapos bibidyoan niya yung mga mahirap na yun. Upload niya. Ganun. Kunwari tinutulungan niya pero mas nagagatas niya pa, ano?
ang shield naman niya doon, yung YouTube earning kasi, lahat, niro-roll yun nyo lang din. Yun ang... But still, pang-content pa lang din. but still, anong pinagkaiba nun? It's all the same concept, di ba? Yeah. Kaya nabububuan talaga ako sa kumukontra sa poverty corn ng selective lang. Yun, totoo. O lahatin mo. Lahatin mo. Anti ka pala eh. Di... Kasi tayo wala naman tayong problema dun eh. Di ba? Pera yun eh. Niro-roll yung ngayon nga. Nagagamit niya pa rin sa content. And it shows. Grabe na yung mga content niya. Nakita mo ba, pre? Production style na nagsushow nga siya pa rin na parang Squid Game eh. Oo. Oh. Di ba? Tingin ko nakikita ko kay Mr. Beast, matalino talaga siya sobra. Tapos, ilalaro niya yung 7 deadly sins sa tao. Sa nakikita ko lang mostly gamit na gamit niya talaga doon is yung greed. Pero mo pare, sa sobrang lakas niya na YouTuber, napapababa niya sa mga show niya yung mga Oo. legitimate na actor. Si Paris Hilton, si Kevin Hart. Napapababa niya na doon sa show niya. Ganun siya kagrabe. Kasi ba naman boy, wala kang talo pag lumabas ka doon eh. Sure bull ka talaga na may fame ka talaga. Grabe, yung mga gustong umangat. Kasi dito, ang nangyayari, may gumagawa niyan dito, pre, sa Pinas. Ewan ko, napapansin nyo. Sino yan? Yun ang gusto ko kay Coco Martin, pre. Nag-i-invite pa rin siya ng mga old school na kontrabida, old school artista, tapos nag-star sa mga show niya. Para bang second chance. Parang ganun yung, naalin tulad ko lang ba kay Mr. Beast na ito naman kay Mr. Beast, game show. Ito naman, magtatrabaho siya. Ito naman, acting naman. Paghihirapan mo pa rin yung pera. Oh. Pero meron siyang alam kung tinulungan before and then tuluyan niya pa rin tinanggal. Pero hindi niya na sinabi ng diretso yung bakit. Pero based sa read between the line is walang work ethics yung tao. Sino to? Kalimutan ko eh. Kay Mr. Beast? Kay Coco. Ah. Parang sinama niya sa sa show and then wala talagang work ethics. Parang inaano niya. Sinabi na lang niya, parang kahit anong tulong ko kung yung tao mismo ang ayaw tulungan yung sarili niya, wala na ako magagawa. Kasi ang trabaho ko lang naman is magbigay ng chance. Pero, syempre, tutulungan mo rin yung sarili mo while tinutulungan kita. Hindi naman yun goes, one way lang eh. Oo, hindi one way. So, I think ang downside sa ganun, pre, yung tulong ka ng tulong, based na ranasan ko yung before, makikita mo rin yung reason kung bakit walang may gusto tumulong dyan eh. Pero magandang pag-usapan yun, pre. Kasi for sure, yung tinulungan niya naman na yun, kaya niya gustong tulungan yun. Kasi, in easiest term, para maintindihan nila, ibumaksak na yung buhay nun. Pumagsak. So, yun, magandang pag-usapan nun. Ano sa tingin mo yung mga traits na dapat meron ka para maibangon mo yung pagkabaksak mo? Nagkamali ako. I-celebrate ko yung pagpasok mo nung topic eh. Kasi yan naman yung topic natin talaga eh. Ang gagawin ko, i-aaliw ko. Pero nag-drive ka. Nag-drive ako kasi... Kaya sabi ko, ano nanggaling? Mali ba ako? Nag-switch ba ako ng ano? Dapat dadagdag akong gano'n. Naalala ko, hindi pala aliw yun. Kaya tigilan. Ito ka na ba? Ang gulo eh. Ba't tumayo pa to? Weirdoan din Biglang ako. gumanon siya. Dadagdag na awat ako. Pero sabi ko, mali, hindi aliw yun. Tignan mo ako when I slide. Nag-skirt eh. Ang labo eh. Hindi nag-kick in yung kape. Hindi nag-kick in, pre. Ayoko na rin dagdagan. Baka hindi naman ako makatulog mamaya. So, may dugtong ko lang nung muna doon kay Coco, di ba? Tuloy ko lang ulit. Yun, may reason din kung bakit eventually, hindi lahat ng tinutulungan. And napapansin ko rin, pag tinulungan mo isang tao, nalagapak talaga. Minsan makikita mo rin talaga kung bakit lumagapak to eh. Bakit lumagapak to at bakit hindi to tinutulungan ng iba. Bakit hindi rin siya umasenso? Oo. Minsan, napakalaki din kasi ng red flag ng taong lumalagapak talaga eh. Meron talaga reason. May ugali. Oo. So yun, paano nga pre, pagka lumagapak? Ano yung dapat meron ka para hindi matulad dun sa pinabayaan ni Coco. Pinabayaan niya na kasi hindi naman marunong makisama eh. Wala pa ikisama. Late. So kung isa kang tao na naka-experience ka ng paglagapak, paano mo maibabawi? Kung halimbawa ako, nalagay ko yung mismong kalagayan ko. Alam mo, sa totoo lang, napakaganda ng base ko. Ito yung ma-reflex ko. Sobrang ganda ng base ko. Hindi na talaga ako malalagay sa Sinabi ko na to dati, sasabihin ko ulit kahit kailan ito pa rin sasabihin ko. Ulit-ulitin mo kasi. Hindi ako malalagay talaga sa lagay na
0-0. Ang ganda ng base ko, pare. So, ganito yan. Ang kalagayan ko, kahit i-offer ko lang sa mga tao sa circle ko na maghuhugas ako ng pinggan para sa kanila, makaka-recover ulit talaga ako eh. Kasi ang gagawin ko lang, maghugas ako ng pinggan para sa kanila, mas stepping stone ko yon para makapag 9 to 5 ako. Tapos na. Alam ko na gagawin pag 9 to 5 eh. Kung paano ko maitatabi yung pera ko, yun na ulit. Mababalik ulit yung status ko ngayon. Kaya, so, ano ang mga factor dun? Sasabihin ko na build ko rin siya eh, dahil sa character ko, kaya na build ko yung reputasyon kong ganon sa mga tao sa circle ko eh. Na susuportahan nila ako ng kahit magbigay ako ng very minimal na effort na matutulong sa kanila eh. Yun. Like what specifically? Anong traits mo yun sa tingin mo? Bakit nasasabi mo na kaya kanilang masuportahan? Napo-point out mo ba? Yung positive energy ko, Pwede yan. Kasi ano ka eh. Pansin ko parang kaya mo mag-ano ng energy, kaya mo 'di ba? makulit ka eh. Oo, ako tingin ko yun talaga. Kasi halimbawa, malungkot sila sa bahay nila, kaya ko silang pasayin eh. Pero di ako magpapaka-clown na. Di ba? Nying. Magpaka-Captain America lang ako eh. Di ba? Magpaka-Captain America lang ako na malayo na pinagdaanan natin. Merong mga struggle talaga. Pero ngayon, binigyan tayo ng panibagong umaga para bumangon at ikaw magde-decide kung magkano ang kikitain mo ngayong araw. Parang narinig ko na yan. Ha? Pero, ganun nga. So, malaking bagay yung ugali, pakikisama, yung professional na vibe mo. Kasi para maniwala rin sila na, oo, positive ang madadala mo dyan. Ganito yan ha, hindi mag-work yung, kung alam mo, gagayahin mo yung style na nabanggit ko. Hindi yun mag-work kung halimbawa, sa lahat ng pagkakataon na okay ka, hindi mo naman inintindi itong mga tao na to. Diba? Never kang nag-cross sa frequency nila. Kasi nandito ka sa ginagawa mo eh. Tapos nalagpak ka, kahit sabihin mo ng kadugo mo yan. Lumagpak ka, bigla kang kakatok at mag-o-offer sa kanila ng ganon. May chance na tanggapin ka nila kasi kadugo mo nga. Pero magko-question eh. Oo, may question. Saan galing? Saan galing? Iwan mo kami tapos. Diba? Mismo. Wala ka dito eh. Kahit nga wala. Tapos ngayon, bigla na lang down ka na ganyan. Teka lang, ikwento mo muna sa akin. Ano ba nangyari? Gets. Diba? So parang ang ibig mo sabihin, Mare, kung nandun ka man ngayon sa certain stage ng buhay mo na sa tingin mo angat ka na sa iba, kailangan kahit pa paano, from time to time, you have to keep in touch pa rin sa mga taong nakasama mo pa rin before. Tama. Di ba? Not to the point naman na agad tutulong-tulungan mo agad sila. Hindi. I mean, Magparamdam ka lang. pag may get together, punta ka pa rin. Connection lang, Connection diba? pa rin. Di ba? Or may GC kayo na hindi ka na nagchat-chat dati dahil narinig mo tong video na to. Mangumusta ka pre, kumusta kayo? Tama. Sorry, medyo naging busy lang ako. Kaya isang direktang application din yan na huwag lalaki yung ulo mo eh. Halimbawa, malaki na ulo mo. Umaangat ka. Hindi sila lumapit sa akin. Ano ba kailangan ko sa kanila? Di ba? Lapitan nila ako. Ako ang i-please, ganon. Napakaganda ng network. Yan. Totoo lang, napakaganda ng network at pagbibigay ng value. Nung nagpunta nga ako kay Parak, shoutout kay Boss Parak, iba laro nila doon. Taniman talaga. Kumbaga, alam ko naman na medyo okay yung tinanim nila sa akin. And magigib ako naman. But still, sumugal sila, wala naman kaming connect. Gusto lang nilang magkaroon ng friends. Balang araw, di ba? Malay mo. Yun, yung balang araw ba? Yan, importante yung mindset na yan eh. Magkatagpo-tagpo kami sa mga ganitong linya, di ba? Oo, agree. Tsaka, yun nga kasi, baga, hindi naman, wala ka naman sa negative position para hindi mo sila pansinin. Nasa positive ka. Baga, ako ano rin eh, kumbaga kung may positive, nasa positive na situation ako,
ano ba naman yung mag-reply ka lang ng konti, makisama ka ng konti dun sa GC, and ginagawa natin yan hanggang ngayon. Di ba? May mga tropa tayo na hindi ba natin kasama sa content creation, kumbaga malayo na yung, hindi mo sa malayo, but iba na yung ginagalawang mundo. Pero I make sure na kahit papaano nakakapag-reply pa rin ako. Kasi syempre hindi ko naman alam kung hanggang kailan to eh. Malay mo, kinabukasan, bawiin na sa akin to ng Diyos. At least meron pa rin ako mga kaibigan from here to here. Diba? Hindi ko naman sinasabing mababa kasi hindi ko sinasabing mataas ako. So, from here to here, meron akong magbabalikan. No? So, importante yun. Kaya, yung mga kaibigan mo na to, pwede ka nilang tulungan in a way na hindi nagagawa rin ng mga nandito. Diba? So, kung dito, content creation, dito iba. So, at least meron kang choice. Tama. Kaya, yun, isa yun sa mga katulong sa'yo kung bumaksa ka. So, tama yun. Agree ako dun. Kaya ang tingin ko may mga tropa tayo naglolobol kasi yan ang iniiwasan nila eh. Kumbaga, lowball lang sila ng lowball sa buhay kasi maipon na maipon. Kasi alam nila na yung mga pinagkakitaan nila now, sa ngayon, Sa ngayon. walang kasiguraduhan kung hanggang bukas nandun pa rin. Oo. 'Di ba? Yan ang nakakatakot Agree. Sa edad natin na to, walang mas nakakatakot sa sitwasyon na bawiin lahat bukas tapos hindi ka nakareserba. Totoo yan. Pera. Yan ang Kakawindang yun. multo yan, pre. Ito yung, Sobra. Yan ang, mag-agree kayo na yan din ang nagmumulto sa atin eh. Multo yan. Takot yan kasi sa edad natin na to, ang hirap na mag-comeback. Yeah. Maliit ang tsansa, ilan na nakakagawa nun. Kaya nga, huwag ka bibili basta-basta ng bagay. Yun talaga. Agree. Na hindi mo naman kaya. Yeah. O bibili mo, tapos huhulugan mo. Putang ina. Anong sense? Papayag ka lang na kukuha ka ng hulugan at least. Bayad mo, cash or... O kaya mo yung bagay na yun. Kaya ka naghulugan pero kaya mo naman talaga yun. Yeah. And... go. Ang pangbatang mistake talaga yung ganun pre na nakatanggap ka ng pera, walang consideration sa future, so nag-celebrate ka kaagad. Tapos biglang wala na kaagad, oh. Di ba? Nakatanggap ka ng 1 million, tapos inubos mo agad sa magandang big bike. Di ba? Pwede ka mag-make big bike, may 1 million ka, edi bili ka lang muna ng 400. 100cc. Oo. 300 lang yun, di ba? Makakakuha ka na, pwede na. Ganda na nga yung 300, 400 pesos. Oo, pre. Na. Inline pour na yun. Oh, Pwede ka may- na maka-inline pour dun. Pogi na, di yung 50 or 100, bili mo ng pang-gear mo. Pwede may 500 ka pa. Kung gusto mo lang naman talaga yun, pero hindi ko sinabing good investment ha. If talagang hobby mo talaga siya eh. Oo, hindi. Ang point nga ng usapan natin na yun na binanggit mo. Kasi nga, ang importante naman meron ka eh. Hindi kailangan ng luxury ng bagay na yun. At long as meron ka, yun nga, kailangan mo ng bag. Hindi mo naman kailangan ng Gucci. Kung bag lang ang kailangan mo, ang daming murang bag. Pares Diba? naman Yun yung malalagay. point yun eh. Oo. Para Diba? sa mga malalagay, para sa manaandar. Para, alam mo na, kasi pinag-usapan ang topic natin is paano nga makabangon. Eh kung ang mindset mo nga is puro ka luxury, ang hirap kasi i-adjust nun pagka bumaksa ka eh. Pag nakasanayan mo yung luxury lifestyle. Kaya nga, doon ako pupunta sa second point ko na isa sa mga traits para makabangon ka pa ulit is marunong ka talaga magpakumbaba eh. Isa yun. Gusto ko, kailangan may practice ka talaga na kahit tumaas yung pera mo, yung personality mo, hindi mo tinaas. Kumbaga yung pera mo lang. Kasi nga ito, sa tingin mo ba si Pacquiao pare pag bumaksak yun, hindi makakaangat yun? Makakaangat yun kasi sanay sa hirap yun eh. Sanay siya sa hirap. Kumbaga yung pera niya lang ang umangat pero nakita mo naman kung paano siya makipag-usap. Hindi naman siya naging pa-elite pa rin eh. Bisaya pa rin siya. Bisaya. Kumbaga nandun pa rin yung roots ng pagiging humble niya. So, masasabi natin na ang tao kayang bumangon talaga niyan kung hindi yung mindset niya, yung galaw niya, hindi inangat ng pera. Kumbaga, nandun pa rin yung pagiging humble niya, pera niya lang ang dumami. Alam mo pre, dahil nabanggit na si Pacquiao, na isa akong naisip. Kaya yung halimbawa ni Pacquiao, basta alam niya lang tong alam ko pero siguro naman alam niya to. Or kung di niya alam ko, kontakin ko siya, ako magtuturo sa kanya. Pag naubusan siya ng pera, sagad, ang paraan, kaya nga sabi ko, pag nasemento mo na yung pangalan mo sa isang
sa isang linya, halimbawa sa kanya boxing. Kaya hindi na yan mazizero. Naubos lahat ng pera. Pwede niyang gawin. Okay. Hindi niya na kailangan iparamdam sa tao na, guys, talagang ano na ako. Hindi. Kailangan ma-foresee mo yun na, putya, meron na lang akong last 100,000 sa bangko ko. 'Di ba? So, huwag mo nang hintayin ma-zero yun. Kung halimbawa si Pacquiao ka, last 100,000. So, ngayon yun na i-hype. Guys, finally, paglipas ng mahabang panahon, ngayon, ilalabas ko na ang pinakamalupit na sikreto para sa aking mga boxing technique. Yo, pag nagkaperahan. Di ba? So, makakapera, bagay na hindi niya yung pinapasok ngayon. Oo. Yan yung reason ko kaya malakas Kasi ang... may skills, no? May skills. May core. Kaya talagang utak, disiplina, yan talagang importante sa lahat eh. Hindi kayo zero niyan. Akala siguro kasi nila na ngayon po yung pera kayo, pare. Akala nila ang inaaral lang dyan is paano ba kunin yung pera? Paano ba kunin yung pera? Ang hindi nila nagigets, pag okay yung core mo, okay yung knowledge mo, pera ang sumusunod eh. Pera ang lumalapit sa nabuo mong skills, sa knowledge mo sa katawan mo, Yeah. diba? Pera ang kakatok sa'yo. Pera talaga darating eh. No? Iba kasi inuuna nila monetary. Hindi talaga. Parang ano talaga eh. Kaya nga, self-improvement, lagi yan, motto natin yan, mission, vision natin yung self-improvement. Kasi, when you improve yourself, talagang pera talaga ang sumusunod, pre. Kaya una talaga self-improvement. Kung gusto mo talagang umayos yung buhay mo, hindi healthy na manunood ka ng mga guru how to make money. Hindi siya, nagsiskip ka eh. Hindi mo alam, kasi discipline eh. Self-improvement na magtuturo sa'yo ng discipline. Oh, so, Ito pa naisip ko dyan, no? So, sasabihin nung mga walang pera, ano ba naman itong mayayaman na to? Sila na nga yung mayayaman, sila pa yung nagbibigayan ng pera. Ba't kaya hindi nyo dito ibigay sa aming mahihirap yan? Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung dahilan. Yan. Sige, Ngayon, sabihin mo. Kaming mga mayayaman na alpha male, Tangina. kami lang nga nagpapasahan na pera. Kiklip na naman yan eh. Huwag mong pigilan. Hayaan mo siya. Kami lang nga nagpapasahan ng pera. Kasi, pag binigay ko yung pera sa isang alpha male na mayaman na to, at sa isang alpha male na mayaman na yon, lalago yun. Alam kong palalaguin nila yon. Worth it silang bigyan ng pera kasi hindi sayang yung pera sa kanila. Ngayon, kung ikaw na puro kahingi, ang hirap mo, outcome ng katamaran mo, puro kahingi, hindi ako ganado magbigay sa'yo. Sayang pera sa'yo eh. Hindi mo yon? Boy Jackal eh. Boy, jakol ka! Hindi ka makakatanggap ng pera sa akin. Ang bibigyan ko lang mga alpha male. Yan. Mayayaman. Maganda na ano mo yan. Tuma ka! Maganda na pasok mo yun. Kasi, again, that proves our point na pag ikaw lumagpa ka, isa sa mga sa'yo is yung skill mo eh. Kung yung pagpapadami mo ng pera. Kaya nga yan, good example yun dun kay sa nangyari kay Coco eh. Kaya kaya niyang tanggalin, tinulungan niya na nga, wala siya napala, nagpatamad-tamad pa. Hindi worth, yung tulong niya is worth the money nga eh. Parang yun din yun. So, hindi worth, hindi dadami yung pera sa'yo ng studio. Wag ka na lang sumali. So, katanggal-tanggal talaga siya. So, isa yun sa mga tip, dapat may skill ka talaga to make money kahit papaano. Tsaka, ito lang, habang mabilis lang to. So, isipin mo, ako pa lang to 8 asset pa lang to. Eh, banat, ganado pa eh, banat. 8 asset pa lang to. Ang bibigyan ko lang mga alpha male na mayayaman. Diyan ako magbibigay ng pera kasi hindi masasayang. 8 asset pa lang to Paano pa ang Diyos? Pag nakita ng Diyos na wala kang kwenta, walang pera para sa'yo! Totoo. Alam mo sabi sa libro ni Napoleon, parang Napoleon ba o kaya nakalimutan ko. Sabi, lumayo ka sa mga malas na tao. Naniniwala ba kayo sa malas na tao? Sila yung nagkikreate ng kamalasan nila eh. Di ba? Kasi yung mga bunganga nila sa universe, ang negative nila eh. Sobrang parang, nakamit na ba kayo ng taong gano'n? Yung hindi ganyan ka-energetic, tapos nagsa-self-pity, putang inang yan. Nakakabwisit, di ba? Tapos ano nangyayari sa buhay niya, outcome niya? Puta, bullshit din talaga, di ba? Bullshit. May kilala akong ganyan, pre, puro self-pity. Binibigyan mo ng advice. Nag-inuman tayo dito kasi nga sabi mo, gusto mo tulungan ka sa problema mo. Pero ibis na tanggapin mo yung advice, puta,
Hindi pre, kasi wala, hindi pa rin eh. Tanginang yan, ano ba talaga? Yung mga ganyan, pangit kasama yan, hindi tumatanggap ng advice, nire-reject yung helpful energy na ibinibigay mo dun sa kanya, in-offer mo, hindi wala din. Diba? Dapat nag-inom ka na lang mag-isa. Kulang tong 30,000 eh. Kulang pa to sa... Oo, di ba? Ang pangit eh. Ito na, binasa ko na yung kay Coco. Anong nangyari pala? Isang artistang parang laos na yata. Parang wala na, hindi naman din talaga sikat. Hindi rin naman sumikat before. Anong nangyari? Sobrang lugmok, sobrang lagapak. Wala na talagang kabuhayan. Parang hirap na talaga. Oo. Mas mapera pa tayo talaga. As in, nasa baba na talaga. So, nangingin ng trabaho. Bigyan ni Coco ng trabaho. And then, dumating sa point na probinsyano to eh. Dumating sa point na namatay na yung role nung amo niya. Siya, alalay lang siya eh. So, kailangan na rin niyang mawala doon sa eksena. So, dinilit na siya. Ngayon, sabi ni Coco, pwede pa kitang operan ng work na wala na nga lang on-cam. Parang off-cam ka, martial ka. Parang kung ano man doon sa likod ng camera, di ba? Ayaw. Fuck! Tang ina yung sinasabi ko eh. Yan yung sinasabi ko. Wait lang, di ba tapos? Ayaw! Ngayon sabi ni Coco, sige, kung ayaw mo, bigyan na lang kita ng panimula. Kasi lumapit ulit kay Coco eh. Parang paying you ulit work, ganyan. Sige, bigyan na lang kita ng panimula. Bibigyan siya ng 100,000. Pero ang rules ni Coco, parang sabi niya kay OG Diaz eh. Ang rules ni Coco is kailangan mong alagaan yan. Kailangan hindi mamatay ang 100,000 na yan. Gawa mo ng parang paano mapapalago yan. Pwede ka magsari-sari store. Ang laki ng 100k pre, bigay mo sa akin yan. Alam ko na kagad gagawin ko, may pumasok agad sa isip ko. Oo, marorolyo mo na, di ba? Food cart, online business, di ba? Sari-sari store nga, kung ano-ano man, shit na yan. Okay, roll mo na lang sa Bitco, pabayaan mo na. Mag-work ka sa SM, di ba? Oo. Pwede yun. Ayaw. Smart yun. Tangina, ayaw pa rin! Ito ang rason niya, sabi niya kay DDS, kaya nag-usap kayo, binabasa ko kanina. Ang pinaka-rason ng artistang nalaos na yon is, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko dyan sa 100k, masusunog ko lang yan. Oh, buti naman inamin mo, gago ka. Oh, di ba? Again, proves our point. Pero kasi, walang masama kung hindi mo susubukan. So, Pero mo, binigyan ka na ng pera. Gusto mo isubo pa sa'yo, paano mo gagawin? Anong gagawin mo doon? oh. Ito pang ang downside, nagtrabaho siya ng taon sa probinsyano, bakit hindi siya nag-ipon? Di ba? Oo. Di ba? Oo. Good money ang shooting doon. Oo, pre. Parang ang pinaka low roll doon, parang alam ko 5k a day. Low pa yun ha. Di na masama, galing sa walang nangyari sa buhay. Tsaka boy, everyday halos may shooting ang probinsyano kasi paikot-ikot talaga sila yung role nila, di ba? So, let's say may shoot ka na 3 shoot sa isang linggo, may 15k ka. Ibig sabihin, maluho talaga, hindi pungal. Oo. Ano? Ano? Sabi ko talaga, again, yung pag-luxury lifestyle na yan, hindi yan nakakatulong talaga eh. Tingnan mo ito, again, proves my point again. Sabi, ang sabi ko kanina, pag si Pacquiao nalugmok or na ano sa pera, makakabangon. Why? Kasi sanay naman siyang wala eh. So, kaya niya. Ito ang question ko sa inyo. Sa tingin niyo yung mga anak niya matatanggap yung lifestyle na baksak? I think yung ibang anak niya doon, yung ibang anak niya pwedeng hindi. Yung iba pwedeng oo. Kasi, hindi ko naman pwedeng malahat eh. Pwede kasing may anak doon na nagmana ng hardships eh. Pwede rin. Pwede rin. No, pero may question, di ba? Kasi lumaki sila sa ganun ng lifestyle. Kumbaga, kasi may mga ganung tao na hindi naman lumaki ng luxury lifestyle, but yung nakuha na nila yung luxury lifestyle, nandun na yung buhay nila, yung personality nila. Kaya sila rin yung mga klase ng tao na pag lumagpak, hindi na nila alam yung gagawin nila, nagpapanik na sila. Totoo yan. Kasi hindi ka naman, tatanong mo, hindi ka naman lumaki ng luxury na nangyari sa'yo. Wala. Kasi ginawa na nilang personality. Ginalimutan nilang yung humble beginnings nila, kumbaga. Totoo yan. Diba? Alam mo pare, nagtataka mga foreigner sa mga Pilipino. Ito yung mostly sinasabi ng mga foreigner pare. Bakit ang mga Pilipino ang tataas ng pride? Ang tataas ng ego, wala namang pera. Ito talaga, napansin ko, totoo talaga to ha. Mga nakakasalamuha dati sa Kogyo, mga naging kaibigan, naging katrabaho. Ang uupod ng yabang. Ang tataas ng ego para matuto ng bagong bagay. Wala namang pera. Diba kasi kung ako tatanungin, pare,
tangina, wala akong pera. Makikinig talaga ako sa gumagawa ng pera ngayon, di ba? Sila hindi eh. Sa ugali to ng Pilipino eh. Hindi sinasabi ng mga foreigner, bakit ang yayabang ng Pilipino? Wala namang pera. Oo. Pag sa ibang bansa yan, makikita mo yung talagang mga walang pera, himod po talaga parang, anong kailangan boss? What do you need? Okay, ito pa, kailangan. Alam niya kasi na kailangan niya matuto at kailangan niya pumera. Ang Pilipino, kahit 500 a day lang ang sahod, may nalalaman pang, ba't ako sisip-sip dyan? Oo. Ha? Tungaks. Gago tong katrabaho natin, sip-sip. Bakit niya masyadong binibigyan ng kape si boss? Bakit niya tinitimplahan ng kape si ganito, si amo? Bakit yung supervisor natin, minamasahin niya yung likod? Napaka-sip-sip ang putang ina. Bobo. Kailangan yung gawin yun. Kailangan yung gawin yun. Diba yung 700, 500, anong pinag-aaway-aaway ng mga 700 salary na yan? Hanggang 1K. May sip-sip silang isang katrabaho. Yun ang ini-stress nila sarili nila doon. Lahat sila inaaway nila yun. Usapan sa inuman nila yan eh. Oo, napaka-sip-sip talaga ni Josh. Napaka-sip-sip ni Monching. Bobo nila. Hindi nila alam. Kailangan mo sip-sipan yung amo nyo. Aralin mo. Ba't siya umaangat yan? Oo. Pero dahil ang tataas ng pride nila, hindi ako sisip-sip. Aangat ako ng sarili ko. May ganun pa. Putang ina. Tumandang wala naman napupundar, di ba? And ito ba nakakatawa, pre, dahil content creator tayo. Di ba? Content creator or kaya nakikita ko to. Marami namang successful na content creator na nagbibigay ng tips sa di ba? Nagbibigay ng tips sa social media. Na paano sila nagkapera, ganito, ganyan, nagbibigay. Since nagawa, bilang galing din ako doon, ginawa ko, agree. Punta ka sa comment section. Kung sino pa yung hindi nga alam, mababa nga yung kalidad ng kaalaman sa pera, kulang sa pera, sila pa yung magdi-disagree. Hindi naman totoo yan. Ganyan. Iba-iba naman yan. Kanya-kanya naman yan. Hindi ka na lang makinig eh. Yan ang nangyayari. Ganyan ang madalas komento ng Pinoy na mataas ang pride pero mababa ang kaalaman. Yung ganyang comment na kanya-kanya naman yan eh. Hindi naman lahat. Di ba? Depende kung 3 yan. Depende kung 3 yan. Di ba? Kasi imbis na maging empty slate ka na lang kasi, yan ang mahirap talaga sa Pinoy. Ayaw nila magpaka-empty slate. Ayaw nilang magmukhang walang alam. Kailangan talaga laging, it's either tatahimik sila or magkukunya rin silang alam. Nare-reklamo rin ng mga boss yan, pre, ng mga foreigner. Ang Pinoy daw, madalas daw pagka may issue, tatahimik na lang or magpapanggap na walang alam. So, nangyayari, di nagiging effective yung gusto nilang mangyari. Kasi, paano namin malalaman kung ano yung hindi mo alam, kung hindi mo tatanungin? Yun ang mga reklamo ng foreigner. Hindi nahihiya magtanong ang Pinoy kasi nga mataas ang pride at Mataas ang ego. pride. Bukod sa nahihiya, ma-pride talaga ang Pinoy dahil feeling nila pag nagtatanong sila, tinitignan sila as bobo. Sa atin lang yung Pinoy, pero sa foreign, at kapag may amo ka na ma-open naman, hindi nakakatanga ang pagtatanong. Appreciate pa nga nila yun. Totoo yan, kasi nung may handle akong agent, kahit bobo-bobo na ng ginagawa niya, hindi pa rin siya humingi ng saklolo. Pag check ko, putang ina, puro mali-mali yung mga ginagawang notes, mali-mali yung mga pag-process sa bawat calls, ganun. Doon ko na nalalaman, late na. Pag chinek ko na yung stats niya, puro DSAT, puro mga detractors lahat. Puro negative. Negative yung Tapos pag sinuri ko na siya, sir, TL, di ko po kasi alam yung ganito, ganyan. Putang ina, hindi ka nagtatanong. Ilang araw ka na dyan, nagko-coaching tayo, di ka rin nagtatanong ng ano. Ay, totoo yan, problema ng Pinoy yan. Pre. And ito kasi ang Pinoy talaga napansin ko, bulag talaga sila sa oportunidad, pre. Bulag sila sa oportunidad. Ayaw nila ng, basta pag chismis, ganito. Ganyan sila, ganyan. Yan. Pag chismis. Pag chismis matanong. Oo. Pero pagka opportunity, paano umunlad sa pagkabuhayan, puta, bulag, galit. Yeah, for example, katulad niyan, may opportunity ka nga magtanong o kaya aminin na bobo ka talaga. Opportunity yun eh. Kasi nga, pag inamin mo na hindi mo alam tong ginagawa mo, anong tawag ba ng mga team leads dyan? For coaching ka. So, Ox 5. tignan mo yung opportunity na yun, mga pare. Opportunity to coach ka ng team lead, ng manager. So, ibig sabihin, na positive thinking, mayroon kang solo time dun sa manager. May chance ka. May chance ka ngayon na magtanong. Alright, boss. Kunyari, magkunyari ka lang kahit alam mo naman, basta for coaching ka, opportunity yun na makausap yung team lead mo, yung manager mo.
Oo ako pare, magbububuhat lang ako ng bangko. Teknik ko naman talaga. Kaya yung mga team lead ko, yan, tanongin ninyo yan, mga manager ko, malapit sa akin, pre. Sila yung lagi kong, katulad niya, last time, kasi sabi ko nga sa inyo, nag-a-apply ako, di ba? Kinukuha yung mga reference ko, sino daw yung mga manager ko. Tinatawagan ko yung boss, ikaw ang reference ko. Sige. Sinasabi ko nga, tawagan ako, ayaw ko tawagan. Kasi after noon, nagkumustahan kami ng business. Kumalapit ako sa mga manager ko, pre, kasi inaamin ko hindi talaga ako magaling. Nasabi ko sometimes for coaching, hanggang sa nagsasabay na kami mag-lunch, boss, pre, coach, boss, gusto mo mag-coffee? Tara, sagot ko na kasi kinoach mo ko kanina. Tuwang-tuwa sila talaga. Sip ka! Oo, di ba? Ang delivery ka ng kape. Pero at the end of the day, pare, magkahiwalay man kami sa office, may connection kami. Yun nga nagturo sa akin mag-business eh. Yung manager ko nila, basta nakwento ko na sa inyo yun. Oh. You need to build a good relationship. Oo. Gamitin niyo yung pagiging walang alam ninyo, gamitin niyo yung opportunity para mapalapit dun sa may mga alam. Tama. Oo. Ito naisip ko kanina dun sa bata ni Coco tsaka mga anak ni Manny. Dun sa, naalala ko yung kanina, yung sa compartment sa utak mo. Pag ikaw yung galing ka sa hirap, galing ka sa streets, yun yung culture mo. So, dalawang halimbawa ng compartment mo yung idea na malamig ang kalsada, tsaka hard work. Dalawang halimbawa lang to yan sa compartment mo sa utak mo na mahuhugutan mo ng tools. Tapos ito namang sa side naman ng halimbawa na doon ka lang sa mayaman, anak mayaman ka, so malamang ang compartment mo dyan, socialization, tsaka professionalism. Yung dalawang halimbawa. Yun. Ngayon, ang pinakamalakas dyan, itong pangatlo na sasabihin ko, na meron siya tong apat na compartment na to. Yung compartment na nandito lang sa galing sa hirap, tsaka yung compartment na galing dito sa mayaman. Na meron siya dahil growing up, mahirap lang naman sila. So, meron siyang compartment sa malamig ang kalsada, hard work, tapos dahil binibuild niya yung buhay niya, napasok niya yung part ng socialization, tsaka professionalism. So, lamang siya. Inopen niya yung sarili niya doon sa in-install niya sa utak niya yung mga compartment na yun. So, pagdating sa arsenal, pagdating sa toolbox, mas marami siyang tools. Paghuhugutan. Marami siyang tools pagdating kumpara dito sa dalawa. Na kapag nalugmok siya, na sinasabi nga natin, galing nga na doon, nandun ka na sa status na yon, nalugmok ka, yung binigay na opportunity ni Coco, igagrab mo yun. Gagawin mong stepping stone yun eh. Oo. Yep. Kumbaga ako, pag nandun ako sa katayuan nung inano ni Coco, dahil nga, ang evidence na nga dito, mayaman nga si Coco, successful. Ako wala naman akong narating eh. Wala akong pride na gagawin. Gawin mo kung alipin, Coco, sige. Wala naman, loser naman ako eh. Ayaw kasi nang tanggapin, pre. Ayaw na tanggapin na loser sila. Oo eh. Tanggapin ninyo and then, gawa ng paraan. Anong paraan yun? Sumunod doon sa may successful na. After 3 years, ano ka na? Hindi ka na loser. Hindi na. Oo. Hindi na. May Diba? pangkotse ka na, may bahay ka na, maybe. In 3 years. Oo. Tangina, sumipsip ka kay Coco eh. Oo. Kabawasan ba yun? Kahit dumating sa punto na awayin ka ng mga katrabaho mo na, ayan, si Josh On Point, sip-sip kay Coco Martin yan. Pag natapos sa yung shooting ninyo, sino ang pinakamaraming pera? Oo. At madali siyang lapitan. Sinipsip mo siya eh. Oo. Oo. Ang usapan dito kasi, sino ang last man standing? Yan. Ito mahalaga to tandaan ninyo to Laging iisipin ninyo sa kahit anuman nangyayaring sitwasyon, sino ang last man standing? Yun ang panalo. Sino ang nakatayong may pera? Sino ang nakatayong maganda ang buhay? Yun ang panalo. Okay? Kaya kahit papansinin niyo may mga ganitong content creator, may ganitong artista, nagka-issue ng ganito, nagka-issue ng ganyan. By the end of the day, ang sisilipin ninyo kung palo ba siya. Kung palo yung buhay nun, ibig sabihin, talo ka pa rin. Kasi kung nagko-comment ka, wala ka naman nun. Wala. Di ba? Ano, punta na tayo? Kaya dito. Sige. Tapos halimbawa dun sa tao na yun, iaano lang natin yun eh, yung bata ni Coco nga na binibigyan na ng trabaho.
Gago. Ito naman si Emma Pride. Napaka-pride naman nito. Ayun na nga, oh. Nakalagay doon sa comment section nun. Nabasa ko kanina. Parang ang gusto yata ni Kuya, parang sustentuhan siya ni Coco habang buhay. Doon pala sa fact na binigyan siya ng taon na work tapos hindi siya nagtabi ng pera niya. Wala na. Kailangan pa siya pera ni Coco ng 100K. Kahit bigyan ka ng 5 million, sabi ko susunugin mo yan. Ganyan kabobo yung klase ng tao na yan. Kaya pala no? Kaya pala ganyan yung buhay mo. Matatanong mo na lang ba't ganyan ka? Kasi ilang taon na, hindi pa rin nakaipon. Kaya pala. Ano pa? Binigyan ng 100,000, hindi alam ang gagawin. Kaya pala ganyan ka Naman puro gano'n na lang Kaya Isipin pala. mo kung may core siya, kung may inaral siya sa sarili niya na ready siya, di yung 100K, kaya niyang multiple yun, di ba? Oo. At yung taon na binigay na work sa kanya, hindi niya sasayangin. Malamang, pangit din ugali niya, kaya hindi siya in-extend. Pasikat din siguro. Kada sweldo, painom. Ganon. Sa barangay. I-extend ka ni Coco kung maganda ka talaga tumrabaho, naniniwala ko dyan. Kasi sila Smug, nandiyan pa rin Sila Basilio, nandiyan pa rin Oo nga, no? Ibig sabihin, may professionalism yung mga tao. May reason din kung ba't ayaw ka na-extend. Sino ba naman tao ang gusto magtapon ng alas? Mismo. Ooh. Di ba? Ikikip mo yan kasi may value Magkano singil niya sa tongits, may plus yan Okay? Ngayon, problema kasi dito sa mga tao na to, na, halimbawa, galing naman sa baba, ngayon umangat. Dahil, lumaki na yung ulo, kasi sinasabi niya, ito na yung status ko Yung sinasabi kong compartment ng hustle hard tsaka yung malamig ang kalsada, binubura niya yun, hindi na ako dyan. Yun nga Yun yung ibig ko sabihin Diba? kanina Kumbaga, Pangit. yung luxury, inaano na nila agad, pinapersonality. Ito na yung buhay ko. Oo. Ito na yun. Hindi pwede. Ngayon, nung nawala, na pwede mong gamitin yung dating ikaw naman, hindi. Hindi. Ganito kasi yun kaya hindi nila nasa-separate Yung pagiging social climber kasi ng mga tao ngayon, masyado nilang ina-identity. Yan. Lalaki, babae ngayon kasi pasiklaban sila. I think, isa rin nagmamatter dito pare yung brotherhood mo Kung ang brotherhood mo is pasikatang kayo, kung ang brotherhood ninyo kahit wala naman na kayong pera, pilit kanyang dinidiktik na sumama ka sa ganito, sumama ka sa ganyan. Papasubo ka palagi. Pasikat ka pa. Magiging solid sa morals mo yun pag ganun Oo. Yan ang problema pag nakadagsa ka ng pera tapos hindi ka pa naman financially capable. Sa utak mo ba? Yung wallet dito sa utak Psychological mo. wallet. Psychological wallet mo hindi pa ready. Susunugin mo na susunugin yan. Tapos ginawa mong identity yung paggagala ng hindi mo naman afford. Exactly. Tapos next week, mag-uutang ka. Diba? Pangit. Bibili ka ng 17 na hindi mo naman bayad. Mamantlihin mo. Paano yung pinagkakita mo pag na-stop? Patay. Paano kung pinagkakita mo lang YouTube, halimbawa, ganyan, na-ban, na-copy strike, Patay. FB page mo, na-restrict. Paano Patay. gulugan yung 17? Diba? Wala na. Pinang-LU mo na yung pinang-Siargao mo na yung pera mo na. Wala. Napakapangit talaga ng hindi ka naglo-lowball. Totoo talaga. Ngayong pagtanda natin, legit yung sinasabi na live, below. Live below your means. Your means. Yan, moto ko talaga yan, pre. Napaka-importante. Mas masarap Talaga yan. magsaya na may peace of mind at may pera ka pa pag-uwi. Tumatak talaga, pre. Ito, iwan ko lang bago tayo mag-move. Tumatak talaga yung kasabihan ng papa ko niyan. Kasi nga, nakwento ko na to, di ba? Yung airpot ko, hindi bumibili ng damit. Inaasar na siya ng naming magkakapatid pa, butas na yung damit mo. Ang sabi niya lang, di ba rin ng butas ang damit, basta mataba ang wallet. Hindi talaga umalis sa isip ko yun, pre. Oh! Talagang, Bibit niyo ako! ganun lang siya. Pero madami siyang ibig sabihin. Oo. Nag-metaphor din pala siya sa murang edad mo. Oo, Pero tumatak. yun pala. Kanina mayroon ka rin. Yun ang Metaphor. tumatak sa akin sa airpot. Kaya solid Papa niya, talaga. bibip niyo ako! Matamod ko lang kayo! Hindi ako bibili ng damit! alam yan ni Dudut. Yan, sinabi sa amin yan. Bibili ng damit, tusan niyo ako bumili ng damit, matamod ko lang kayo! Ako naniniwala ako na dinala na talaga ni Josh on point yun hanggang pagtanda. Dahil hindi bumibili ng damit yung tatay niya, siya nagbibili siya ng damit. Ito yung mga dapat binili ni daddy. Ako Ako na pumunan. Alpine Star Shoes. Hindi, ano to?
Ano tawag dito? Hindi. Essential to. Essential talaga yung pre. I-defend ko yun. Pucha. Gamit ko naman eh. Hindi nakakatawa kasi yung vlog nyo na pinanonood. Kumutang ina, wala naman nagtatanong bakit mo dinedefend? Guilty I-defend ka. ko kasi syempre, ang mahal naman kasi talaga nung Mahal pre. talaga. 60,000. Gulat nga ako eh. Nung Oo, ginanon. Hindi, essential to guys. 60,000 yun. Essential to guys for safety guys. Pero, pare, live below your means pa Kung yun. means mo naman yun eh. Pero ito real talk. Live below your means yun. Oo. Kaya kong bumili ng 100,000 na suit pero I choose not to. Yun ay pinakamura eh. Oo, saka kung yun lang yung 2% lang naman ng ano mo yun, hindi naman a-arrival sa mo, why not? Tsaka yung isa, Kesa ipilit mo yung 200k shoes, tapos makapupunit yung budget mo ngayong buwan. Parang, diba? pangit. Pangit. Tsaka ito pa defend ko lang yung sarili ko. Tangina na itong dalawang to eh. Yung pre, yung, May defend pa isa. yung Alpine Star na sinuot yung boots ko, di ba yun ang sabi ko, kaya ko naman tong 30,000 eh, kaso syempre, di ba, baka bukas wala. Sinabi ko naman yun doon sa vlog eh, kaya binili ko yung 15,000. So, walk the talk talaga. Ganun talaga yun. May tanong tayo. Hindi. So, mag-iisang oras na pala tayo. So, okay na yung mga pare. Kayo ba? Ano yung sa tingin ninyo na hindi namin nasabi na pwedeng magawa ng isang tao para makaahon siya sa lugmok? Bigyan nyo ng tips sa comment section yung mga brother natin sa brotherhood. Baka may mga nagbabasa rin dyan. Gusto nyo ng tips. Ano yung mga maititips nyo para makaangat ulit? Kasi naniniwala ko sa isang buong buhay mo, hindi naman perfectong pagganod lahat yan. Hindi, walang ganun. Parang Bitcoin ng buhay natin eh. Tingin ko eh. Parang Sim. Totoo yan, pare. Pero na kung trilyonis ka, no? Pag trilyonis ka, babaksak ka pa ba? Oo, malaki din ang pusta mo. Pero yung baksak ng trilyones, hanggang saan? No bro, malaki din ang kapital mo nun. Ah. Naniniwala ako. Kaya malaki rin ang responsibilidad mo. Oo. Pero lugbok talaga? Hindi Hindi. na, di ba? Kung kaya mong, doon pa rin babagsak, kung kaya pa rin ang pride mo na... Yung milyones pwede pa eh. Hindi kasi bro, nakikita ko dyan, ang laki din ng lifestyle niya ni. Tapos ang laki ng responsibility niya ni. Bagay, iba na yun. No? Iba na, isipin mo yung cost ng mansions niya, yung haba. Di ba parang per month nun, millions sa millions. Parang may nakita nga ako artista nun dati, parang 7 million a month yung parang... Yung expenses niya dun Sa sa lahat na bahay yun. niya. Sa lahat na yun. Sa bahay niya, sa pasahod, sa bodyguards, sa drivers, Sa bagay, no? maintenance ng car, maintenance ng house, food. Kasi marami ka rin pa kakainin eh. Parang taas talaga ng costing. So I think pwede ka pa rin bumagsak. Bill Gates nga, tandaan ninyo, nawasak eh. Although di man Nawasak ba siya? pare, malaki nawasak sa pera niya, 'di ba? Nag-divorce, 'di ba? Tapos nagkalagapak na yung mga ano. Pero na totally zero, pero laki na nilagapak, Malakas diba? pa rin, oh. So pwede. Pwede pa rin. Oh, sugal, oh. Sugal. Oh. 'Di ba? Pag nataya niya 'yon, Tangin ng tanga niya no, hindi nagtaya siya ng trilyon sa sugal. Puta. hindi pa unti-unti. Kung laging 1 billion, gagi sila idol kuya ano nga eh, 'di ba? Kaya nagbabalik sa show eh kasi nauubos yung mga pera nila eh. Ito nga pre, alam mo 100 M's yun. Kaya nga si Elon Musk, isa yun sa nag-inspire sa akin na mag-take talaga ng malaking risk eh. Kasi alam mo pre, kahit dyan sa kalagayan niya yan, so, naging announce na Trilyon. first dollar trillionaire siya na Grabe. na-announce. Pero definitely malaki pa rin yun. $1 trillion na ano. Laki nun. Oo. Kaya mo nang bumili ng 2 bansa, 3. Oo. Ngayon, alam mo ba yung mga risk na tinake ni Elon para paangatin tong lahat ng kumpanya niya? Hindi siya nagbahay. Hindi, sa mataas na status niya nun pre hindi siya nagbahay. Meron ang naalala ko sa balita nun parang, so may malaki siyang bahay, tapos parang na-realize niya na meron pa siyang mga movement na gustong gawin sa business niya. Binenta niya yun. So, syempre, hindi niya naman i-disclose kung saan siya nakatira na talaga. So, lumalabas sa Sa narrative. space na yung nakatira pa sa tingin ko. May lupa na siya doon. Walang bahay. O, baka ang ginawa niya, natutulog siya sa opisina. Kasi addict din sa trabaho si Yan, Elon. sabi nga niya. Masaya kaya yun? Ako pa sabi ko hindi. Hindi siya masaya. Gusto yung sobrang daming perang ganun. Pre. Hindi siya masaya. Bigat na, no? Tol, hindi ka na rin makapunta niyan sa ginagawa natin. Yung mga simpleng mga high falls, hindi niya na mapupuntahan yun. Oo, kasi Papatayin siya. patayin siya doon eh. Merong isang, nasa yate sila, tapos nasa gitna sila ng
dagat. Dagat. Si Joe Rogan ko na ipinag-uusapan nila yung sobrang puti ng kutis ni Elon. Yun nga, hindi na nga raw nag-outdoor yun. Yung ganitong klase ng puti, bihira na lang tong masikatan ng araw. Kasi nga, 4 hours lang siya natutulog, tas puro trabaho na yun. 4 hours, araw-araw ganun siya. At yun yung gusto niya eh. Talagang parang wired siya na ganun. Kaya tinaman mo kung gaano ka-weirdo yung tao na yun. Weirdo naman talaga lahat ng mga multi-billionaire, pare. Oo. May autism sila nakakaiba eh. Parang ganun nakikita ko. Parang yung power nila is work eh, no? Oo. Kung yung iba sa strength, sila work. Eh, no? Work. Pero hindi ko gusto ibuhos yung buhay ko sa ganun. Masaya ako sa kung anong meron nangyari ngayon. At alam ko hindi rin nila nagagawa nating ibang Hindi bagay. talaga. Oo. Kasi may singil din ng sobrang fame at sobrang pera. Yan. Oo, pre, kasi konting galaw niya, mangyari sa kanya, gagalaw market eh. Kung ako kalaban niya ako sa Totoo market, yan. may gagawin ako sa kanya. Di ba kaya hindi siya pwede sa open eh, no? Totoo. So yun mga pare, magandang usapan yun. So I hope nag-enjoy kayo. Again, yung comment ninyo, huwag nyo kalimutan na kung ano yung sa tingin ninyo, ginagawa nyo ngayon para makatulong sa inyo if ever na malugmo kayo sa buhay. Alright? So maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Antispot Podcast. Babalik kami. Chewy boom! Good! Oh, never read Hey, so tell me what to do now. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.